Hi guys and welcome back po to Tarot Page Philippines. So, this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Pisces for December 8 to 14. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon, Rising mo, kasi importante siya, sa dulo po ng video, may link tayo para mapanood mo to. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. And as well po, kung gusto nyo pong mapanood ang ating predictive readings, maging available siya for January, you can click po yung join button sa baba. If you want to support yung growth po natin, pwede nyo pong i-click yung ating thanks button. So, kamusta ka ba, Pisces? So, we have fear is the 9 of Swords. So, gamit natin ngayon Sinagtala. Yun. Sinagtala na tarot deck. So, we have here is the 9 of Swords. So, alam mo, Pisces, tawag dito. Masyado kang madaming, binabombard mo yung sarili mo with a lot of things. Masyado kang hinahayaan mo yung sarili mo masyadong maging over-occupied sa maraming bagay na andoon na nawawalan ka. Tama naman yung keeping yourself busy. Pero, andun kasi na medyo sa point na na hindi mo na nagagampanan yung ibang responsibilities mo. And medyo nagde-develop ka ng overthinking. Which is hindi maganda. Kasi, ang overthinking, parang nag-ano ka lang yan nag-rocking chair ka. May nagagawa ka pero wala ka napupuntahan. Wala siyang wala siyang results. So, medyo kailangan natin pakalmahin yung isipan natin and i-less naman natin yung mga bagay-bagay na masyado nagpe-preoccupy sa isipan natin. Kasi andun yung punto na na nada-divert ka na doon sa pinakamalaking goals mo. Nafo-focus ka doon sa mga maliliit na goals. So, that's not wag natin i-compromise yun, ha? Now, yung crossing mo, meron tayo ditong the card of the world. Okay. So, ang dami sa inyo, feeling nyo wala kayong control sa mga nangyayari sa paligid nyo. Wala kayong control doon sa mga outcomes. Alam mo, hindi sa lahat ng oras, kailangan kinokontrol natin ang mga bagay-bagay. Hindi sa lahat ng oras, kailangan alam din natin yung mga susunod na mangyayari. Kasi ganun ang universe The universe will make you focus doon sa pinaka main goal. And ang nakakaiba kay universe kasi, hindi niya binibigay lahat ng mga kailangan mo in advance. Andoon na laging sakto to. So, huwag mong i-frustrate, huwag mong pahirapan yung sarili mo, kakaisip na, wala pa yung ganito, ganyan-ganyan, kailangan ko siya by this time. Tanda mo, the universe is never too early, hindi rin siya late, laging sakto. So, huwag mong i-stress yung sarili mo sa mga ganong mga bagay. Focus doon sa kailangan mong gawin at that point, andoon na focus ka doon sa end goals mo, na tinatawag natin, o yung life goals mo, yung mga target mo sa buhay mo. Now, si crowning card mo, or desire card mo, is the Queen of Pentacles. So, ba't hindi mo ituloy yung vacation? Kasi iniisip mo about your finances. Iniisip mo kung sinong may mga pets ka, tulad ko. So, iniisip nyo kung sino yung mag-aalaga doon sa mga pets nyo. Sinong magtitingin sa pusa or sa aso nyo, or maybe sa isda. Alam mo, time. Ayan nga, iniisip mo, in-overthink mo, diba? Ask for help. Alam mo, yung mga tao naman na willing mag-extend ng assistance sa'yo May mga tao naman na willing silang magbigay ng tulong. I mean, ilang araw, sabihin natin, 2 days, 3 days na titingnan nila yung mga alaga mo. Wala namang masama, di ba? Andun lang kasi na ini-stress mo yung sarili mo din, na iniisip mo, kasi baka mamaya may gagawin siya or hindi pwede. Dude, hindi mo pa nga natatanong Hindi mo pa nga nako-confirm. Hindi ka pa nangihingi ng validation.
ino-overthink mo, pinangungunahan mo na yung tao. What if pwede naman, di ba? What if okay lang? What if, ang daming what if. Kasi how will you, paano mo malalaman yung what if na yun kung hindi mo susubukan? Di ba? So, usong magsalita, usong mag-extend, manghingi ng help pag kinakailangan. Tsaka hindi ka naman abuso nun. Actually, binibigyan mo sila ng chance para para ipakita nila yung gaano ka ka-importante by being a good help sa'yo. Diba, Cinnamon? Now, yung foundation mo, meron tayo dito, si Page of Swords. Now, si Page of Swords kasi, yun nga, ang nangyayari kasi, when you overthink, nadadala yung emotions mo na parang, hala, paano pag ganito, paano pag ganyan? So, ayan na, iniisip mo. So, nasistress ka na, nagkakaroon ka ng anxiety, andoon na nadadown na yung emotions mo, nadidisheartened ka na. No. Hindi mo dapat hinahayaan, Pisces, na ganun ang ganap. Hindi mo dapat hinahayaan na ganun yung mangyayari. Kasi, at the end of the day, andoon na kailangan balance. And wag masyadong i-stress yung sarili mo doon sa mga bagay na hindi pa nga nangyayari or possible lang mangyari. Ang keyword dito, possible. So, possible mangyari, pero tingnan mo din yung reality na possible, hindi rin mangyari to. Diba? Now, in the past kasi, meron tayong 7 of Wands. Bakit nawala yung inspiration mo towards yourself? Bakit andoon na ang dami sa inyong tumigil na maging inspired to pursue yung binabalak ng universe para sa life nyo? Dahil ba sa hindi nyo nakikita yung results? Yung tinatawag na surface results? Pero paalala lang, Pisces, ang results ng universe para yung tinanim mo na buto, andoon na in time, makikita mo yung resulta, pero ang unang priority lagi ng isang buto para tumubo is palalimin ang kanyang mga ugat para andoon na maging founded siya at makuha niya yung mga kailangan niyang nutrients. So, go back to those inspired thoughts na meron ka. Deserve mo yun. Kasi sa future, meron tayo ditong 7 of Swords. Alam nyo, marami sa inyo, sa House of Pisces, na magkakaroon kayo ng parang moment na parang, hindi ko na bet to masyado or napapagod na akong gawin ito. Bigla kayong magtitrim ng mga life goals nyo. Andoon na andun yung mga moments na may part na manghihinayang kayo na, sana pala hindi ako masyado nag-focus dito kasi hindi naman pala ganun kalaki yung balik sa akin. Parang yung tipong comparing yung interest rates nung dalawang bangko, di ba? Yung isa 6.5, yung isa 0.5. Tapos nag-i-invest ka doon sa 0.5. So, sayang yung oras na ginugol mo, yung resources na binigay mo doon. So, it's time that, may mga iba sa inyo talagang bibitawan yung ibang mga bagay kasi it's no longer giving. So, yun. So, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, invite you to subscribe, like, and share. And para ma-access mo din yung ating predictive readings, i-click mo lang yung join button sa baba. Wait lang na ako agad dyan. Pero sa ngayon, tuloy natin yung reading mo. Yan. Malamig si Cinnamon kasi. Ayun. So, sa physical environment mo, Pisces, meron tayo ditong 10 of Pentacles. Well, minsan kailangan talaga, may tinatawag tayong shedding. Yung, kumbaga sa mga pusa, nagtatanggal sila ng mga excess na balahibo nila. So, medyo may mga ganong factors na gagawin si universe sa'yo. Masyakit may gagawin si universe na ganon sa'yo. Kasi, andun yung point na, kumbaga sa balahibo ng pusa, yan, si Cinnamon, hindi na, mainit na, or luma na yung mga balahibo, kailangan matanggal na, kailangan andoon na ma-set free ka para magkaroon ng growth do sa mga bagong fur. So, same thing din sa'yo. Actually, may mga gamit ka na pinapatapon ng matagal sa'yo.
you feel na parang dapat wala to sa bahay. Pero andun kasi na sayang baka magamit or baka ganito ba, may mga baka factors ka. So actually balikan mo yung mga nararamdaman mong yun kasi yun yung sabihin natin na it's the urge o yun yung guiding energy ng universe sa'yo. Kasi minsan pag sobrang gamit, di ba? Parang ang hirap gumalaw. Minsan ay yung tinatawag na hoarding. Ayan, so mga talagang bibitawan ka na physical items along the way. Now, with the emotional environment mo, we have here is the King of Wands. Bumaba na siya. So, the King of Wands is actually also saying na paalala ko sa yung phrase na to, you are the captain of the ship, you are the master of your soul. Ibig sabihin nun, hindi mo hinahayaan na, ay, nadala kasi ako. What really happened is, nagpadala ka. So, having that said, time to control your emotions. Time to be stronger, time to be the one na magko-command. Kasi, sabi ko nga sa friend ko happiness, choice yan. Parang Pokemon, ikaw yung mamimili kung magiging masaya ka o hindi. Hindi yung happiness ang lalapit sa'yo. You make your own happiness. So, ganun din, sa emotions sa ramdaman mo, ikaw din yung magsasabi kung masistress ka o hindi. Given pa may mga tao nagsasalita sa paligid mo, andun na paalala sa'yo ng universe. Universe, things will happen. Maapektuhan ka lang sa sinasabi or ginagawa ng ibang tao kung hahayaan mong maapektuhan ka. Now, your hopes and fears we have here is the Hierophant. Yes, madami sa inyo gusto ng financial growth. Some of you are also targeting na magkaroon kayo ng mas malalim na spiritual walk or mas malalim na connection maybe with God or your deity sa spiritual practice mo. And this is a good thing kasi andoon na nagiging aware ka. Pero, paalala lang, ang ating emotions, kailangan we need to have it checked. In spirituality, siguro sa mga tutunan ko, it's not what you feel that really counts. Pero andoon na kailangan decision yon na ipopursue mo. Kapag kasi hinayaan mo yung part na na-down ka, yung part na na-disappoint ka, ang biglang mag-cover sa'yo, ang kumain sa'yo, you can kiss your spiritual growth goodbye. Kasi spiritual growth, it's something na hindi siya pwede sa mga taong mahina ang loob. Kaya ngayon pa lang, ang gusto ng universe is patatagin mo ang iyong damdamin, ang iyong loob, na hindi yung point na konting udyok ng iba, nadadala ka. Konting sabi ng ganito, konting disappointment, nadadown ka. Okay? So, talagang palakasan to ng loob. Kasi in the future, we have here is the High Priestess. There will come a time, ang dami sa inyo, wala kayong narinig, walang advice, wala kayong naramdaman, wala kayong alam, but you will be making right decisions. Isa yan sa mga capacity na ibibigay ng universe sa'yo. Pero for you to be able to do those right decisions, kailangan malakas ang loob mong sundan yung sinasabi ng universe. Ito yung sinasabing, take that leap of faith. Paano mo maririnig yun? Paano mo ma-absorb yung ganong gift na bibigay sa'yo ng universe kung sa part ng emotions pa lang, nagpapastress ka na? Doon tayo sa pinaka-core. Control your heart. So, I hope nakatulong yung reading. So, sir, for guidance purposes, use your free will wisely. And subscribe, like, and share. And to access our predictive readings, you just need to click on the join button sa baba. So Pisces, maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon. Mula po ito sa Baguio City. Have a great day, and bye for now.